Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga minamahal na kapatid sa pananampalatayang Islam, ito po ay may kinalaman pa rin sa tinatawag na tinatalakay nating aklat, ang mga dakilang katangian ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa puntong ito ay tatalakayin po natin ang kabanata na kung saan may kinalaman sa sala ng propeta na hindi obligado sa loob ng bahay. Okay? Ang mga hindi obligadong sala sa loob ng bahay ay kung saan mainam na isagawa ito kaysa sa gawin mo ito sa masjid. Okay? At kung saan ito ay yun yung may mga scholar na nagsabi na ang kahigtan ng mga voluntaryong sala sa bahay sa voluntaryong sala sa masjid ay tulad ng kahigtan ng mga obligadong sala sa masjid na gawin mo rin ito sa bahay. So, magkasalungat. Yung obligadong sala ay napakalaki ang kalamangan nito na gawin mo sa masjid. Okay? At kaysa sa bahay mo gawin. Ang mga sunna naman, at ito ang ginagawa ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung mga nawafil niya, ginagawa niya sa bahay. At ang kalamangan na gawin mo ito sa bahay ay kung saan nakakahigit ito kaysa sa gawin mo ito sa masjid. Kung gawin mo sa masjid ay tanggap din, okay? Pero ang gawin mo siya sa bahay ay mas mainam. Okay? Yan ang sinabi ng kung saan mga eskola. Dahil sa ang mga voluntaryong gawain ay mas mapoproteksyonan mo siya na hindi ka nakikita ng mga tao. Kaysa doon sa obligado na wala kang choice kasi obligado po ito. Okay? So ano ang mga kagandahan ng pagsasala ng mga voluntaryong sala sa bahay? Unang-una ay kung saan nabibigyan mo ng buhay ang bahay sa pamamagitan ng ibada. Okay? Nainganyo mo ang mga bata at yung pamilya na magsala. Okay? Na itatakwil nito ang mga tinatawag na shaitan sa loob ng bahay pag ikaw ay nakakapagsala sa bahay din. Okay? At nagiging dahilan para makamit dito ang tinatawag na katahimikan, kapayapaan, kaligtasan, at nakakamit din ang tinatawag na maraming kabutihan at baraka. Isa sa mga hadith ay kung saan yung hadith ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasabi niya, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. At ang isang alipin na nanatiling gumagawa ng mga bagay na nagpapakalapit sa akin sa magitan ng nawafil, mga voluntaryong sala, hanggang sa siya ay aking mahalin. So nakukuha nito ang pagmamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa pagsasagawa mo ng mga nawafil o mga voluntaryong gawain. Okay? Si Abdullah bin Sa'ad ay tinanong niya ang propeta sallallahu alaihi wasallam patungkol sa sala sa bahay. Sabi niya, paano yung sala ko sa bahay at saka yung sala ko sa masjid, sabi niya. Sinagot ito ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kanyang sinabi na kung saan maaring sabi ng propeta, napansin mo, nakikita mo na kung gaano ako kalapit sa masjid. Okay, kung gaano kalapit sa aking masjid, ang aking bahay. Okay, kung gaano kalapit ang bahay ko sa masjid. Pero sabi ng propeta, mas gusto ko ang pagdarasal sa loob ng aking bahay sa magitan ng mga tinatawag na sunna kaysa pagdarasal sa masjid. Maliban, sabi niya, sa tinatawag na itinakdang obligadong sala. So ang propeta sallallahu alaihi wasallam na nagsabi, mas gusto niyang gawin ang mga nawafil na sala sa loob ng bahay kaysa sa doon niya gawin sa masjid. Okay? Ang mga sala, sabi niya, na dapat gawin doon ay exempted dyan yung mga obligadong sala. Okay? Sa ulat naman ni Zaid bin Thabit, sinabi niya na kung saan ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay sallu ayyuhan nasu fi buyutikum
magsala kayo o sangkatauhan sa inyong mga bahay. Fa inna afdala salatil mar'i fi baytihi illa as-sala al-maktuba. Sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, magsala kayo sa inyong mga bahay o mga tao. Sapagkat ang sala ng isang tao sa kanyang bahay ay mainam. Fa inna afdala salatil mar'i fi baytihi. Ang pinakamainam na sala ng isang tao ay ang sala niya sa loob ng bahay, illa salatal maktuba. Maliban lamang sa mga obligadong sala. Okay? Yan ang panawagan. At ganoon din po sa hadith naman ni Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma na sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, ij'alu min salatikum fi buyutikum. Ibig sabihin, bahagian nyo ng inyong mga sala ang inyong mga tahanan. So, ang tinutukoy dyan yung mga nawafil, yung mga obligado, hayaan nyo sa mga masjid. At ang mga voluntaryong sala ay ibigay nyo naman sa inyong mga tahanan. Wala tattakhiduha qubura. At huwag nyo itong ituring na mga libingan. Bakit libingan? Kasi yung libingan, hindi doon nagsasala. So kapag hindi ka nagsasala, libingan yun. So ang bahay na hindi pinagsasalahan ng mga sunna ay itinuturing na kubur. Okay? Naway meron po tayong natutunan sa maiksing mga paalaalang ito na may kinalaman sa mga dakilang katangian ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanggang sa muli, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.